Sa ikanapulog lima katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea. Si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe ngayang isuon mo'y pangulo sa kayutaan sa Itoria ug sa Traconite. Si Lisanias mo'y namunuan sa Bilena ug si Anas ug si Caiaphas mo'y mga pangulong pari. Niini gayong panahon na ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kaytaan ni kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya mingon, hinusuli ug biyaya ang inyong mga sala ug papunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, patagang tanang bungtod ug bukid. Tulira mga nagikulikong dalan, hapsaya ang mga gansalong dalan, o makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong mabugnaong kabuntagon sa tanan sa ating mga taga-subaybay at nanonood ng ating live stream sa Facebook ba o saan? YouTube, mga OFWs natin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, magandang umaga. O ano oras ba sa inyo dyan ngayon, no? Sa nasa Italy, buongiorno a tutti. Sa Spain, buenos dias. No? Sa mga nasa Germany, guten Morgen. May kunti akong alam, ha? And of course, good morning to other countries, especially in London and the US. At sa mga, of course, Pinoy na talagang salitang Tagalog, magandang umaga sa lahat. Nandito na po tayo sa ikalawang linggo ng Adbyento, no? The second Sunday of Advent. Malapit na Pasko, no? Handa na ba kayo? Are you all ready? Ha? Handa na ba? Sabihin mo nga sa kapatid mo o sa katabi mo dyan, ha? Igsuon, handa ka na ba? Igsuon, handa ka na ba? Ha? Handa na ba mo? Abli na ba imong pitaka? Dito, no? One is wood. Oh. The symbol of the second Sunday Advent, the candle, ito ay nagsimbolo sa kapayapaan, peace, no? Yung una, the first candle, symbolizes hope. Ating pagkaroon ng pag-asa sa Diyos. Ngayon, ito naman ay peace, kapayapaan. At sino ba ang kapayapaan? Si Kristo. Kasi si Christ, or Jesus Christ, is peace himself. Kapayapaan. Peace to the people of the world. Christ gives us peace, brings peace. Pero importante, mga kapatid, yung peace sa kaloob-looban natin sa heart. Alam nyo, mga prominent people yung binensyon kanina. Si Herodes, si Pontius Pilate, ano pa yun? Kung sa ato pa na din sa Pilipinas, mga kung politiko ba? Unya, si Juan, kinsa naman siya? Sino ba si Juan? Simpleng tao lang. Very humble and brave also. Matapang siyang nagsumigaw sa lahat ng tao na, "Uy, balik loob na kayo sa Diyos, no? Repent. Maginulsol sa mga sala." Alam nyo, sa panahon natin ngayon, kailangan talaga yan. Repentance. Pero yung totoong repentance, ha? Kasi may iba dyan, mag-repent nga, pero pabalik-balik naman ang mga paboritong ginagawa.
na mali. Totoo, hindi. So, walang repentance yun. No? Walang repentance. Ito yun ang sinasabi na. Because, lalo na ngayon, no, 2,000 plus years ago, na isinilang si Jesus sa Bethlehem, meron tayong pinaghandaan sa Pasko na darating sa buhay natin, na gustong maisilang muli sa ating mga puso. Amen? Hindi sa bilin-bilin nyo sa bahay, hindi yun. Yun dito. Ang yan ang pinaka-importanting paghanda natin sa Pasko. Of course, Pilipino, maghanda ng lechon, maghanda ng biko, suman, no? Mga ganyan. Pero, yan bang pinaka-importante? Yung iba parang, ang Pasko sa kanila ay hindi Pasko kung walang bagong damit. Totoo, hindi. No? Christmas is not Christmas because you don't have new shoes. You don't have new bags. Wala kang bagong make-up kit. Wala kang bagong pabango. Dapat pag Pasko talaga, pag nagsimba ka, kumikinang-kinang ang damit mo para mapansin ka sa katabi mo. Yun ba? Tapos pag walang ganon, yun ako. Malungkot ang Pasko mo. Lalo na pag walang bonus. Ay, walang Pasko dahil walang bonus. Naku. Hindi po yan ang essence ng Christmas. Here we are again, we are being reminded to prepare ourselves very well. More importantly, spiritually. Kasi malakas ang kalaban natin Ha? We need to be always aware and conscious that the best preparation we can do and prepare is our spiritual preparation. At ano yun? Kumpisal. Diba? Alam niyo ba yung CARP? CARP. Yung CARP na programa ni, kanino ba yung programa? Presidente, kay Cory ba yun? Yung Comprehensive Agrarian Reform? Ha? Ano yun? Comprehensive Agrarian Reform Program. Parang gano'n, no? Ibahin natin yan. Ha? Ibahin natin. Anong ibig sabihin ng CARP? Comprehensive Spiritual Reform Program. Kailangang linisin ang ating puso. Walang maiwan na mga negative dyan. No? Walang puot, walang galit. Ha? Walang, ano pa? Ha? Inggit. Walang panghinanakit. Yan. Walang pagdubot. Oray ka dyan. No? Kay way lami ang Pasko ug natana. Kung celebrate kag Pasko niya, pag Merry Christmas ka niya, napakay kaaway, wa kang kapasaylo, dili ka totally happy and dili ka totally peaceful, you see? Magkaroon lang tayo ng peace, kapayapaan sa isipan at puso natin kung lahat ng mga ito ay mawala. Yung marunong tayo magpapatawad ba, no? At ang tanging virtue lang na tawag dito, ang push sa atin to forgive and to be reconciled is humility. Kung humble kayo, kung tayo ay magpakumbaba, then we can forgive and be reconciled. And then you will have peace in your heart and mind. So kaya importante yun, repentance, Pag repentance, ibig sabihin, hindi na natin gagawin yung ginagawa natin dati. Hindi na natin balikan. Hindi na nato na himuon. No? Mga itagpasaylo, mag-umpisal ta. After few weeks, after a month, ginawa mo na naman. Tapos kumpisa, gano'n na. Walang pagbabago. Walang repentance. Kasi pag repentance, you make an effort, you make a way na you will not repeat and do again kung ano yung mga nagawa mong pagkakamali. O lalo na sa mga mag-asawa dyan, no? O yung mga infidelities, mga ganyan. Marami na yun ngayon. Kasi ang panuway, ang yawa, grabe kayo. Tinitira talaga ang mga pamilya. No? Gusto niyang
hiwalayin, no? To separate. Oh, pasensya na sa mga nagtuturo dyan, Tagalog, kasi Bisaya ako eh. Oh, so, yan, no? Mahirap. So, we need Jesus in our hearts. Let Him come into your hearts. As we prepare for Christmas, let Him come into your hearts by way of cleansing your heart through the sacrament of confession, reconciliation. My dear brothers and sisters in Christ, as we are nearing to the celebration of the birth of our Lord 2,000 plus years ago, the mystery of the incarnation, Christ, the Word made flesh, the Emmanuel, the God with us, will continue to be our King, will continue to be our Savior, for as long as also we cooperate with Him sa grasya na ibigay niya sa atin, sa pagbabago sa ating buhay. Sana nawa na tayo ay magkaroon talaga, no, ng tunay na pagbabago. As long as we also wish our country to change, our politicians to change. Kasi rampant na po ang corruption eh. No? The greed for power and money. So we pray for our nation. We pray for our political leaders. But change will always begin sa atin. Diba? If you want, sabi pa ni Mother Teresa, if you want if gusto niyong baguhin ang buong bansa o bayan, bumalik ka muna sa pamilya mo. Doon umpisahan mo ang pagbabago. No? Go back to your family, and there you start the change. Or first, sa sarili natin. No? Sa atong kagalingon ba? No? Yan ang importante. And again, there is still time. May oras pa, may panahon pa mangumpisal bago muabot ang Pasko. No? May panahon pa. Don't be lazy enough. No? Marami na mga paring malapitan eh. No? Sa mga parokya ninyo. Go. Celebrate, make your confession. Para ang Pasko ninyo 2024 will be meaningful. Mabulokon, sa Bisaya pa, no? Mabulokon. And full of blessings. Importante, kahit walang regalong matanggap, magkasama kayo pamilya buo. Di ba? Nagkaisa. At nandoon yung pagmamahalan. Nagyakapan kayo and you say each other, Merry Christmas. Merry Christmas. Amen? Hinaot panta. Manindog palihog. Nagatuo kami.